Hey there mga my loves! Cancer, thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So bago tayo mag-start, batiin ko muna ang lahat. Hi and hello sa mga bagong subscribers. Ako po si Yan, welcome tuloy. At sa mga returning viewers, marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta. At kung hindi niyo pa po knows, mayroon pa po tayong isa pang channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya kung interesado rin po kayo na tumambay dyan, may mga collective readings po tayo dyan daily. Collective readings po tayo dyan. Welcome na welcome din po kayong tumambay doon. At sa mga nandoon na maraming salamat sa inyong walang sawang pagtambay at pag-antabay. No? Pero lahat kayo, just take only what resonates. Ibig sabihin, piliin or um, i-getching nyo lang no, yung mga messages na feel so connected kayo or feel so drawn kayo. Okay? And leave the rest behind kung hindi naman. No? Kasi baka yun ay for other people naman. So yun nga mga babes, no, ang ating content no for today is we're gonna take a look at no cancer, kung ano ba tong mga worries, alalahanin ninyo, no, na ah titingnan din natin kung ano yung possible na pwedeng advice sa inyo ng angels and guides ninyo, particular dito sa mga worries ninyo. No? Advices and paano ninyo ma-overcome ito or how can you deal with this. No? So let's keep moving. We do not have any gender, babae, lalaki, LGBT. Welcome ang everybody, pati cross-watchers ni Cancer ay welcome din. Pwede nyo i-flip yung rose kung gusto ninyo since this is general reading. Okay? Thank you so much, Archangel Michael, together with the angels and guides. Can you please show me ano po itong mga worries or alalahanin ni Cancer? And pwede rin po ba kami makakuha ng mga advices or mga pwede nilang gawin on how to deal with this particular situations and on how to overcome this. Thank you so much. What are these worries all about and how to deal with it? Can you please show us? This reading is intended for my Cancerian people. This reading is intended for my Cancerian people. Cancer. Okay, let's go ahead and check these messages here for my Cancerian people out there. Let us see what do we have here for you guys. We have here the Ace of Wands energy. We also have here the Page of Swords. And dito din, Emperor's energy. Present din, King of Swords energy. Two of Coins, Six of Wands. Bottom of the deck, we've got the Five of Wands and the Chariot energy. Pero nakakuha tayo dito ng mensahe to look at what's next. And we have here the King of Coins energy. So, okay. Cancer, no, nakita ko rito, no, na isa sa mga worries or iniisip niyo rito, no, is kung paano niyo ba parang mauutakan or paano niyo ba malalamangan dito, no? Maybe you're dealing here with someone na posibleng may kompetisyon or meron ditong contest or parang contest na din, no? So, parang meron kayo ditong nilalaban na gusto ninyo ang pagkapanalo ay inyong makuha or mauwi ang corona, no? Doesn't have to be nakasali kayo sa pageant, pero yung iba literal na contest ito. Pwede rin naman na isa itong klase, no, ng nilalaban mo na importante talaga sa'yo because it speaks importance or significance from here. So, nakikita ko dito that you wanna be more strategic. Gusto mo ditong talunan yung mga kakompetensya mo dito, but you're eyeing here one competitor, no? Ibig sabihin, meron ka ritong tinitingnan na parang pinaka nakikita mo na either magiging mahigpit mong katunggali or parang nakikita mo bilang isang challenge or malaking challenge sa iyong pagkapanalo or parang blockage. Pwede ito ay may kinalaman sa larangan ng negosyo, pwede naman sa larangan ng trabaho or karera, or pwede rin naman sa larangan ng pag-ibig, no? May close fight dito at yun yung worry mo, no? So, hindi ko nakikita na kahit nag-worry ka rito, eh, nagpapatalo ka rito or dinadaga ang iyong emosyon because you have this fighting spirit.
spirits are saying right here, or your angels and universe, no, ay sinasabi rito na gamitin mo yung tapang at lakas ng loob, no, para makapag-isip ng mga ideas or concepts kung paano mo mapagtatagumpayan at mapapanalunan ito. Kumbaga, they're cheering up here para sa iyo, guys, and they're sending din, no, mga pwede mong mga magamit, no, na mga sandata, no, para may apply mo para sa pagkapanalo mo. Sandata mga babes na wala ditong sakitan, hindi po yan kutsilyo, hindi rin yan baril or hindi rin yung itak. Ibig sabihin nun, no? Possible na magpadala sila sa'yo sa iyong mind, may maisip ka rito na pwede mong magamit na makatutulong sa'yo, importanteng idea, concepts, or information na posibleng makatulong sa iyong pagkapanalo, no? So, paalala lamang, no, na maaaring kayo ay magising sa mga hindi inaasahang oras o yung mga tinatawag na patay na oras, kagaya na lamang ng madaling araw, no, sa pagitan ng alas 2 at alas 4 o sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw. So kung kayo 'to na hindi nagising dahil mainit 'no or biglang nag-brownout or whatever 'no. So kung kayo ito na kusang nagising ng ganyang oras 'no, wag po muna kayong bumalik sa pagtulog dahil ibig sabihin diyan po nila ipapakita sa inyo 'no, ang mga mensahe. Possible na 'yan ay bigla na lang pumasok sa inyong isipan 'no. So 'pag kayo ay nagising, uminom lamang kayo ng tubig, 'yan 'no. So, okay. Maliban diyan mga babes 'no, nakikita ko rin dito na isa sa mga wini-worries mo rito 'no, ay kung papaano mo ba ngayon iba-budget ang iyong money. So, baka meron ka ditong pinaggamitan kamakailan lang ng pera at naglabas ka ng money na hindi naman yun parte ng dapat mong paggamitan like unexpected expenses, 'di ba? So, nakikita ko dito na maaaring hindi mo nakita yun na paparating or pagkakagastusan mo and now nakikita ko dito na parang medyo nahihirapan kang i-balance ang iyong pera or ang iyong money, no? Kasi nakikita ko dito na posibleng tight ka or parang meron kang paparating na dapat na pwedeng bayaran or dapat na bibilhin or dapat na i-purchase. Ano man yan, no? Parang ikaw ito that you're trying here to be balanced or you're trying to think right here, paano ka makaka-produce ng another money, 'no? Kasi nakikita ko dito that you're thinking na ayaw mo yung parang konti na lang yung matitira sa'yo or ayaw mo na konti na lang yung matitira ng laman ng ATM mo or ng wallet mo dito 'no, kasi parang ikaw yung klase ng energy 'no, na parang gusto mo maintain na palaging may laman ang iyo ritong account or ang iyo ritong wallet 'no. So, parang parte na yun, nakikita ko dito ng ewan ko panata ninyo or parte na yun ng inyong paniniwala na basta may laman yung wallet ninyo, hindi yan mawawalan ng laman, parang may gano'ng energy dito. Cancer 'no. So, hindi ko alam kung ano yung pinaggamitan ninyo last time, puwede rin kasi na hindi kayo yung gumamit nun. Puwedeng hiniram yun ng isang family member na malapit sa inyo, nakita ko rin dito 'no. At ikaw ito na maaari kasi dito na parang iisip ka na 'no, na what if hindi niya mabalik yun on time, ano yung puwede kong gawin? 'Yan 'no. So that is you, you are someone here na parang gusto mo kasi na pinaghahandaan yung mga bagay-bagay kaysa mag-linger doon sa parang pagtitiwala 'no. Not because wala kang tiwala sa ibang tao, but because you hate yung nara-rush ka, okey? You hate that last minute type of energy na kung kailan kailangan-kailangan na saka kikilos kind of thing, na parang you're just, anticipating, 'no, na what if this thing happens na hindi maibalik yung money, mas maganda na meron akong nakaabang, gano'n. So, I do pick up right here that this is you, you are mature, especially when handling or dealing with your finances. So, nakikita ko rito 'no, na medyo may pagka-practical ka but at the same time, this is you 'no, na meron ka rin kasing, generosity sa inyo ritong personalidad, Ibig sabihin mapagbigay kayo lalo na 'pag pagdating sa inyong mga loved ones, kamag-anak or family ninyo, malalapit sa inyo, ganyan. So maliban diyan mga babes 'no, nakikita ko dito that another worry here ninyo guys 'no, is meron kayo rito na parang energy kung saan gusto mong maging successful in the future in terms of finances, yung talagang hindi mo na poproblemahin yung pera. Yung iba, nakikita ko dito na parang isa sa mga pangarap mo no is nagtatrabaho ka ngayon pero gusto mo
one day magninegosyo ka na lang, no? Yung money na yung lalapit sa'yo, no? Whether that's selling of products, whether that's selling of items right here or services, ganyan. Or maybe, building right here your own building or company, mga ganyan. Parang matatawag mong sa'yo, no? In a long term. Yun nakita ko dito na gusto mo. However, this is something here na parang kahit gusto mo na yan yung mangyari, parang feeling mo, tumatagal rito, no? Yung bagay na parang, kailan ko kaya to maisasagawa? Paano ko kaya to mauumpisahan? No? So, you're thinking very brightly related to your future. So nakikita ko dito 'no, na maaaring meron ditong ipadala sa yung napakagandang oportunidad, pero kailangan mo rito mga babes 'no, na mag-adjust ng malaki. Teka miss yan, ibebenta ko pa yung kidney ko diyan. Hindi gano'n mga babes 'no, ibig lamang sabihin nito 'no, a little sacrifice right here. Ano ba naman yung konting sakripisyo para sa isang katumbas ay malaking pangarap or katuparan ng pangarap mo. Wala ka ditong isasanlang kaluluwa or wala ditong tatanggalin na organ mo sa katawan 'no. Ibig lamang sabihin nito, spirits are saying you need to be flexible. 'Di ba? Naranasan mo na 'yun nung nag-PE kayo dati tapos tinatamad ka mag-warm up 'no, yung mga stretching, 'no, ta's do'n ka lang nagse-cellphone ka sa tabi samantalang yung mga kaklase mo stretching, jumping jack 'no, jogging in place, ganyan 'no, kasi bago nga kayo gumawa ng extreme activities 'no. Eh, ikaw hindi ka nag-exercise 'no, ang sakit ng katawan mo 'no, ginagawa mo 'no, ta's ang dami mong salon pa sa katawan. Kasi kailangan mo rito na parang mag-flex, mag-stretch, 'di ba? Kailangan mo maging flexible para makuha mo yung goal mo dito, 'di ba? So, ganun din yung hihingin sa'yo dito ng angels and spirit guides, okay? Ibig sabihin, grab this opportunity pero kailangan mo ritong isakripisyo ang isang bagay na posibleng ayaw mong isacrifice or hindi ka sanay, nawala yun sa'yo. Okay? At nakikita ko rito 'no, na itong sakripisyo na 'to ay matatapos din. Ano man yung goal mo at pangarap mo to be the emperor here in your own success, nakikita ko na mangyayari yon Cancer. But I think that this is your long time wish kasi matagal mo nang nilalaban yan. Long battle to over victory, no? With this Six of Wands energy, matatagumpayan mo yan, no? At sasalubungin ka rito ng iyong pamilya. Nakikita ko rito, no, na magiging very proud sa iyo ang iyong parents right here, especially your mom, because I'm seeing someone who is a mature woman right here, no? Yeah, I'm seeing a mature woman right here, no? Kahit na puro lalaki yung nakikita ninyo, I'm getting that there is someone here in the family that will be so proud of you kapag bumalik ka dahil babalik ka sa kanila nang meron kang bitbit na tagumpay, no? Para kang may malaking tropeng dala-dala diyan. So, nakita ko dito na ano man yan, no? Talagang ngiting tagumpay ka dito, my loves, because nakita ko dito na masasatisfy ka sa perang naipon mo, naimpok mo, at magiging satisfied ka sa buhay na i-create mo dahil ito na yung salapi, ito na yung pera, ito na, ito na, 'di ba? Yung papaskiw ako ng, "Wow!" 'Di ba, yung kanta ng Kamikaze. Kasi ito na yung pinapangarap mo that when you're too excited with the Ace of Wands energy, no? Na dahil ikaw ito na hindi ka makakapaniwala, no? Na nagawa mo yung bagay na yun at ito ka, masisimulan mo na yung matagal mo ng pinapangarap. Yan. Diba? So, ganun yan. Baka yan ay klase ng trabaho na kinakailangan mo munang mapalayo o dumistansya sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Pansamantala. Okay? Or maaring may iba rin na parang klase ng sitwasyon na dapat ay bitiwan mo muna pansamantala. Yan. So, maliban dyan, no, Cancer, nakita rin po ko rito, no, na maaring meron ditong wini-worry kayo, no, and it's very challenging right here. Especially kung puso mo yung nakasalalay dito. I'm seeing someone coming back, no, from the past. But this is not someone here na niloko kayo in terms of third party situation, like hindi, no.
So, nakita ko dito that this is your one true love coming back to you, okay? And explaining everything at buong truthfully niya yang sasabihin sa'yo. Your worry right here is that tapos na ba? Kasi parang ewan ko, parang alam mo kung ano yung dahilan kung bakit kayo nagkawalay nun eh. Eh, parang ang tanong mo kasi dito, over na ba yung ginagawa mo or tapos ka na ba dun sa ginagawa mo? Parang ganun kasi. So, you're worrying right here if kung hindi pa yun tapos or what. But I'm getting very straightforward that it's not a relationship with another woman or another man, but it's a different thing na kayong dalawa yung nakakaalam. So, nakita ko dito na yung worry mo is baka hindi pa tapos yon, baka hindi pa kayo magsamang ulit, no? But I don't think na hindi yun yung mangyayari. Kasi nakikita ko dito that yung worry mo is unti-unting maglalaho, release mababanish, because you will hear that this person right here, ano man yon, it's finally over, and then you can now start all over again. So, if you're worrying that that person, no, is hindi mo pa siya makakasama, then hindi yun yung nakikita ko. This person here longs enough for you, and you're now meant to be with each other forever. So yeah, these are all the messages we've got right here for my concerned people out there. Maraming salamat sa oras mo, babes. And again, I'm Yan, Sarang Hiyaw, Love and Light. Annyeong!